Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Kung meron man po tayong mga kapatiran pa na nasa pantry or nasa labas, hinihiling ko po na maaari na po tayong pumasok upang tayo po yung makapagsimula na sa ating pagsamba sa hapong ito. Muli po, sa mapagpalang hapon sa ating lahat, welcome po sa aming pagsamba sa hapong ito. Muli, sa ngalan po ng aming sambahang Trinity Neighborhood Church, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos sa pagkakataon na tayo ay nakapagtipon sa hapong ito para sa aming regular na gawain o tinatawag naming Gospel Hour Service. So bago po tayo magsimula, I would like to acknowledge the presence of our members. Magandang hapon po sa aming mga regular attenders na naririto. Kila Brother Jo Marie at sa kanyang may bahay, sa kanyang mga anak. Brad, welcome. Ganun din kay Rancer na kaibigan ni Brother Kenji. Welcome, brother. Ganun din po kina Sister Lina Inocencio at mga apo po ba? Or ni Kuya Robert. Magandang hapon po sa inyo. And ganun na rin kay Sister Herzelea Franco and Julia Franco and Perry Franco. Ayun, nandito po sila. So, welcome po sa aming sambahan. Magandang hapon po sa inyo. So, nais ko pong samahan niyo ako na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako at makipagbukas po kayo sa akin sa Psalms 1, 1 to 6. Ito po ang sinasabi. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw-araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga ng kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Last verse. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Puriin po ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y magsimula sa isang panalangin. Ama naming Diyos na banal, muli kami ay naririto sa bulwagang ito upang ikaw ay dakilain, purihin at sambahin ang iyong kataas-taasang pangalan. Dalangin namin na sa gawaing ito ay tunay na magbunga at maging kapakinabangan sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat sa aming mga bisita o sino man na wala pang relasyon at pagkakakilala sa iyo, O Diyos. Nawa ang gawaing ito ay maging magamit, O Diyos, sa aming pamumuhay bilang isang mga mananampalataya, ganon din sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya't, O Diyos, ikaw po ang siyang maitaas sa mga oras na ito. Itago mo po kami sa iyong likuran at ikaw lamang ang aming purihin, sambahin. Muli ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay aawit ng isang hymno na pinamagatang Amazing Grace sa hymn 402. Awitin po natin ang Amazing Grace. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po tayong umawit.
Diyos, tayo po ay makakaupo na. At bago po tayo makapanginig ng pangangaral ng salita ng Diyos at tawagin ang ating pastor, samahan niyo po ako na basahin po ang ating sermon text sa Matthew 13:44 to 46. Ito po ang sinasabi ng salita. Ang kaharian ng langit ay tulad ng nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Tinatawagan ko po si Pastor para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Isang magandang hapon po sa ating lahat at purihin po ang Diyos sa hapong ito, sa aming po mga kapatiran, mga regular attenders, sa ating po mga visitors at sa ating po mga live FB viewers. At nagpapasalamat kami sa Panginoon na iniloob niya na sa unang pagkakataon sa taong ito, 2026, ay muli po naming isasagawa ang aming monthly Gospel Hour service. Subalit para po sa aming mga bisita at maging sa mga regular attenders, hindi lamang po namin kayo inaanyayahan sa gawaing ito, kayo po ay malayang makibahagi at makisamba sa amin sa tuwing araw ng Panginoon, every Sunday, 10 o'clock in the morning, kung kayo po ay nagnanais na magkaroon ng isang local church at particularly ay matuto sa aral at salita ng Diyos, mapakain ang inyong kaluluwa ng salita ng Diyos. So ang paanyaya po namin ito ay hindi lamang po dito sa ating Gospel Sunday. Ganun din, we would like to recognize the clan of Reyes Clan, ang regular po nating naimbitahan at dumadalo sa atin. It's glad to see you sa hapong ito sa ating unang-unang Gospel Hour sa taong 2026. Sa binasa po sa ating kanina, may I request na i-plus lang natin yung talata sapagkat dyan talaga iikot ang talata na ating pagbubulay-bulayan at pag-aaralan sa umagang ito, o sa hapong ito. Isang minero po o isang minerong naghuhukay ng tunnel, sa kanyang paghuhukay, hindi po niya inaasahan na makahukay siya ng isang kayamanan. Ang kanya pong purpose ng kanyang paghuhukay ay magkaroon ng tunnel, subalit sa kanya pong paghuhukay, insidente po itong nahukay ang kayamanan. At dahil po sa kayamanang kanyang nahukay, nagbago ang kanyang buhay at kapalaran. Ganyan po ang teksto na ating pag-aaralan at tutunghayan sa hapong ito. Ito po ay sa Mateo Kabanatang 13. Ang hindi po alam parahil ng marami at para po sa ating teaching message sa hapong ito, the Matthew 13 is known to be the parable about the kingdom of heaven. Lahat po ng 7 parabola o talinhaga ay nakasaksak dito po sa chapter 13. Kung bibilangin po nyo yan po ay 7 at yan po ay nasa chapter 13 lahat. Pangalawa, gusto ko pong makarinig natin at matutunan bilang teaching instruction, ang kingdom of heaven and kingdom of God is synonymously interchangeably used. Yung pong kingdom of heaven ay ginagamit pong pananalita ni Mateo bilang isang Hudyo na kanila pong iniiwasang paulit-ulit gamitin ang salitang kingdom of God. However, si Lucas at si Marcos, ginagamit po nila yung term na kingdom of God sapagkat ang kanilang recipient ay mga
Greeks and non-Jews. That's why ito pong si Mateo ay ingat na ingat siya sa paggamit niya ng salitang Diyos. In fact, nung pong ang Biblia ay isinasalin from one manuscript to another, ang pagsulat, paraan po ng kanilang pagsulat ay hindi po kagaya sa atin ngayon na dinidictation sentence by sentence or phrase by phrase. Hindi po. Halimbawa po, yung pong Genesis 1:1, kung isusulat po nila yan, from one manuscript to another, in the beginning was God. So, ang sulat po nila ay bawat word. Bawat word. In, the, beginning. Ganun po. Ganun sila kaingat magsulat upang mabawasan ang error sa salita ng Diyos. Pero may mga superstitious belief po ang mga Jews na kapag na-encounter nila sa Biblia ang salitang God or Lord, 7 times silang maliligo bago nila isulat yung salitang God or Lord. And that's the reason why, pagdating sa bagong tipan, yung pong culture sa Old Testament na ganong klaseng uri ng pagsulat, deliberately, iniba po ni Mateo ang paggamit niya ng Kingdom of God instead, Kingdom of Heaven. So yun po ang nais kong unang maliwanagan natin dito. Sa Matthew chapter 13, ito po ang tinatawag na parable of the Kingdom of Heaven. There are 7 parables in this chapter. Ang una na po dito ay yung pong tinatawag na parable of the sower, na pinapakita po sa atin na dito ang salita ng Diyos, karamihan ay tatanggihan ng tao. That's why that represents the 4 soils. It represents the 4 different hearts, and only the 4th heart or the 4th soil, yung mabuting puso o mabuting lupa ang tumanggap ng salita ng Diyos. At ito po ay nakapangunga ng 30, 60 at 100. Ang sumunod pong 3 parable na halos magkakaparehas ay nasa chapter 13 pa rin po. Verses 24 to 30 and verses 47 to 50. Ito naman po yung parable patungkol sa wheat, tares, and dragnet. Na kung saan pinapaalala po sa atin na sa mundo pong ito, sabay na magkakaroon ng mga tunay na alagad, tunay na mananampalataya, at mga huwad na mananampalataya. That is the parable of the wheat and the tares, and even in the dragnet. Nung nanghuli po ng isda, isineparate po yung mga isda. At ang pagkakasabi po ng Panginoon dito, huwag ninyong tatanggalin, hayaan ninyo sa aking pagbabalik o yung consummation of the kingdom. Dun magaganap ang paghihiwalay. Hihiwalay ang authentic and true believers at saka mga false and synthetic believers. For the meantime, ang sabi ng Diyos, hayaan mo silang tumubo, hayaan mo silang nandiyan, hayaan mo silang magpatuloy. Sabay silang lalago, sabay silang dadami. Subalit darating sa kahuli-hulihan, sa aking pagbabalik, that is the consummation of the kingdom. When we talk about kingdom, ito po ay tumutukoy doon po sa sinasabi ng unang pagparito ni Kristo. Last month ay nagdiwang ang buong mundo ng first coming of Christ. Sa biblical time, yan po ang tinatawag na the first coming. And that is the inauguration of the kingdom of God. That is the inauguration of the kingdom of heaven. Yun po yung pasimula ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Yung pagparito ni Kristo. No, yun po yung pasimula. At magwawakas ang kaharian ni Kristo ay yung consummation ng kaharian pag muli niyang pagpaparito. Ay bilang halimbawa po, ito pong gusaling ito ay in-inaugurate noong October 2022. Nagkaroon po kami ng groundbreaking dito sa gusaling ito, sa lupang ito, October 2022. At natapos po, na-consummate ang building na ito ay May 2024. It took us 17 to 18 months of
structure para po matapos. Ganun po ang gusto ko iparating dito. Ang kaharian ng Diyos ay dumating na kasama ng pagparito ng ating Panginoong Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 1 or Mark chapter 1 verse 15, sa kanyang unang-unang mensahe sa kanyang public ministry, sabi niya, "This is at hand. The kingdom of God is here. Repent and believe the gospel." Another parable dito po sa chapter 13 ay yung pong ika-4 at saka ika-5 parable. Ito po yung tinatawag na the mustard and unleavened bread, or yung pong libadura, yung pong mustasa na maliit na buto. Pero pag itinanim mo, ito ay tutubo ng isang halaman. Ito po'y nagsasalarawan na ang kaharian daw ng Diyos ay tahimik. Hindi mo napapansin, subalit effectively growing and expanding the kingdom of God. Hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos, subalit ito ay dahan-dahan, simple, tahimik, subalit siguradong lumalaki at nag-e-expand. Hindi man natin makita ito ng mata sa mata, subalit silently ang kaharian ng Diyos ay natutupad. Ang kaharian ng Diyos ay lumalaganap. At pang-5 at pang-6 at ikapitong parabola o taranhaga ay ito pong pag-aaralan natin ngayon. The parable of the hidden treasures and the parable of the great pearl price. Ano pong mga katotohanan magmula po sa dalawang parabolang ito ang dapat po nating bantayan at dapat nating matutunan? 3 bagay po ang nais kong ibahagi sa atin to offer us spiritual truths and importance of this particular parable. First, the kingdom is incomparable in value. The kingdom is incomparable in value. Meaning to say, priceless. Hindi mo pwedeng bilhin ito. Kung itatapat mo ito sa halaga at treasure, it is non-comparable in earthly and material treasure. And that is the characteristic of the kingdom of God. It is priceless in value. Secondly, the kingdom is appropriated by personal encounter. Ang kaharian ng Diyos ay kinakailangan may personal kang inkwentro at kaalaman dito o kamalayan. And thirdly and finally, the kingdom of heaven is the source of true and lasting joy. Kung pag-uusapan po natin ang tunay na magbibigay ng kasiyahan sa tao, hindi po ang mga material na bagay na meron tayo rito. O nahahawakan, o nakikita mo, o pwede mong itago, o pwede mong i-invest. Sinasabi ng ating talata, ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos, ang tunay na source and true lasting, everlasting joy. Ito po ang 3 katotohanan na nais kong ibahagi sa atin sa ating unang-unang gospel hour for the year 2026. First and foremost, the kingdom is priceless in value. Yung pong parehas na parable, pakipost po ulit, yung parehas na parable na ito, makikita po natin dito mga kapatid, ang alin? Makikita po natin dito ang bagay na katuruan regarding saan? Sabi diyan, ang kaharian ng langit ay tulad ng nagtatagong kayamanan sa isang bukid at natagpuan ng isang tao. Tinabunan niya ito, sa kanyang kagalakan ay umalis siya at binili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Verse 45, gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mga ngalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo siya ng mamahaling perlas ay umalis
ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at ibinili iyon. Dito natin makikita na meron silang pinagpalit para lang makamtan nila ang kaharian ng Diyos. Both parable teaches the incomparable value of the kingdom of God. When we talk about the kingdom of God, it refers to the reigning and ruling over all creation. Ito po ang pagunguna, ito po ang paghahari, ito po ang pag-rule ng Diyos sa kanyang mga nasasakupan. Ang pinag-uusapan po nating kaharian ng Diyos, ito po'y may kinalaman sa kanyang kaloob ng kaligtasan sa isang makasalanan. Ang usapin po ng kalooban ang kaharian ng Diyos ay may kinalaman sa tunay na pagkaalam ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang may kinalaman po sa kaharian ng Diyos ay usapin po ito ng kapatawaran sa kasalanan. Sa ngayon po, ang ating mga nasa sakdal na mga government official, isa po ang kanilang iniisip. Paano sila makakalusot at makakaabsuelto sa kanilang mga kaso? Gumagawa sila ng mga counter affidavits. Nag-hire sila ng mga magagaling na mga lawyers. At kung kaya nilang i-circumvent ang batas, ay gagawin nila para lang makatakas sa kanilang pananagutan. Subalit bilang mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan, meron tayong isang bagay na hindi natin maaaring takasan. Kung kayang takasan ng tao ang hustisya ng Diyos, sa hustisya at kung kaya ng tao takasan ng hustisya ng tao, hindi makakatakas ang tao sa hustisya ng Diyos. It is absolute because it is perfect and holy. Ang kaharian ng Diyos ay may kinalaman sa kapatawaran sa kasalanan. Kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng perpektong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagkabayubay doon upang bayaran ang ating mga sala. Ito ang dahilan kaya sa kanyang public ministry, in the very first public ministry, ang mensahe niya ay hindi God is love. Ang mensahe niya ay hindi tungkol sa you will be healed, you will be restored. Hindi yun ang unang-unang mensahe niya. Ang mensahe niya is repent. Repent and believe the gospel. Ang kaharian ng Diyos ay it refers to the preciousness of the fellowship with the King. This precious fellowship is nararanasan lang ito ng mga talagang tunay na nakaunawa ng kanilang kalagayan at kondisyon bilang mga makasalanan sa harapan ng isang matuwid at banal na Diyos. It is precious because they are under the subject of King. And they have a fellowship of citizenry of the kingdom with one another. Kaya ang pag-iiglesia ay isang matamis na tagpo. Nais kong i-quote yung sinabi ni Deacon Danny kanina, Deacon Ray kanina, na meron siyang minsang damdamin na ayaw niya pang umuwi sa kanyang pakikisalamuha at kanyang pakikipag-fellowship sa kanyang mga kapatiran. That is the beauty of those who understand of being part of the kingdom of God. The blessedness of the kingdom is so valuable that most valuable commodity cannot be ever found in the entire world and universe. In fact, nothing can come close to the supreme value of the kingdom of God. Hindi maaaring tumapat o pumantay. Anumang yaman, anumang kaharian, anumang klaseng kayamanan meron dito sa mundo. And only a fool that is not willing to give up everything for this kingdom.
So yan po ang unang bagay na ating makikita rito. Ang kaharian ng langit ay nag-aangkin ng sobrang taglay na halaga na maaari mong na ipagpapalit mo ang lahat, makamtan mo lang. That is the first truth that we can understand from this aspect. The kingdom is priceless in value. Secondly, the kingdom is appropriated by personal encounter. Look at verse again, verse 44. Look at verse 45. Magkaibang tao ito, pero nakakuha sila at nakatagpo sila ng parehas na yaman. Yung una, hindi niya inaasahang matagpuan. Yung pangalawa, nagsusumikap talaga siyang hanapin. The first one seems he is laboring in the field. Picture in your mind, siya po ay nag-aararo, nagbubungkal ng lupain na hindi kanya, ng bukirin na hindi kanya. Maaaring siya ay nakikiupa lamang kay Ate Glo. No, sa aspeto ng kanyang pagtatanim. Hindi kanya yun eh. Sabi dito, siya'y nagtatanim. Pero, ano nangyari? Nung makita't makatagpo siya ng kayamanan, sinikap niya ang lahat ng bagay na bilhin ang lupaing iyon. You know why? Kasi during the ancient time, hindi po porket nakita mo yung treasure sa, hindi mo finder's keeper ito eh. Kung sino yung may-ari ng lote, sa kanya yun. And that's the reason why tinabunan niya, tinago niya. At gumawa siya ng paraan. No? Ginamit siya ng legal matters. Sinanla niya si Malakas, si Kalabaw, lahat na, pati Banok, Baka, lahat. Pati kung pwede lang isanla, pati benta asawa, yung ginawa na siguro. Mabili lang niya. Matagpuan lang at mapasakan niya ang bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, minsan may mga ganong klaseng encounter ng isang tao na naligtas sa ganong klaseng kalagayan. Hindi inaasahan. Kung titingnan natin mga kapatid sa Biblia, there are Bible examples that they encounter such kind of thing. For example, Saul of Tarsus. Kung kilala niyo si Saul of Tarsus sa Acts of 7, siya ay isang rehilyosong tao na inuusig niya ang mga Kristiyano, na buong akala niya naglilingkod sa Diyos sa kanyang pag-uusig, paghuli, pagkulong sa mga Kristiyano. At siya'y desididong puntahan ng mga Kristiyano sa isang lugar, pero sa kanyang pagdaan dun sa Road of Damascus, nasumpungan niya dun ang Panginoong Hesukristo na kanyang inuusig. Hindi niya inaasahan yun. Yun ay probidensya ng Diyos, yun ay galaw ng Diyos upang siya ay mabiyayaan ng kaharian ng Diyos. The Samaritan woman. The Samaritan woman of John 4. Siya'y uhaw. Siya'y umigib ng tubig sa balon ni Jacob. Incidentally, nandoon si Jesus. At nung siya'y umuwing mananampalataya at ligtas. Sa kanyang ordinaryong gawain ng pag-igib, naengkwentro niya ang mayamang kaharian, ang precious treasure ng kaharian ng Diyos. John chapter 9, the man born blind. Ang hangad ng lalaking ito na ipinanganak mula ng kanyang kapanganakang bulag, ay makakita. All he wanted to do is to see the beautiful creation, but he went home forgiven from his sins. You see the beauty of it? Mga tao na hindi nila inaakala, nakasumpong sila ng kayamanan. May mga ibang tao na pumapunta sa iglesia upang pagbigyan lang niya ang kanilang kaibigan, ang kanilang kumare, ang kanilang kababata, para hindi mahindian. Maaaring sila ay napunta upang i-critic o i-mock ang preacher, but God
convict them of their sins, and they were safe. Si Charles Haddon Spurgeon, ang kinikilalang Prince of Preachers sa England, at 15 years old, dahil first Sunday of the New Year, kultura ng kanilang pamilyang sumimba. So siya po ay sumimba during that time, pero hindi po siya umabot dun sa church na kanyang pupuntahan because of winter storm. Nakagaya sa panahong ito ay nangyayari po sa western countries. Nangyayari po ngayon sa US, nangyayari po ngayon sa Canada na talagang napakataas po, nagpi-50, negative 50, 45, 50 degrees ang temperatura na talagang ang kapal ng yelo. Ito pong si Charles Haddon Spurgeon ay hindi po siya nakarating doon sa church na pupuntahan niya. Hindi siya nakarating doon. Dahil nga po sa malakas ang winter storm. So ang nangyari po, kumanan siya at may maliit na primitive Methodist church. Pagpasok niya, may 15 tao roon. At yung speaker doon, hindi rin nakarating. Sa kadahilanan na meron nga pong bagyo ng mga yelo o winter storm. So napilitan po ang isang diakono na tumayo upang mangaral. Habang si Charles Spurgeon ay nakaupo doon, isa siya sa mga 15 taong laman ng maliit na kapilyang yon. Tumayo ang preacher na deacon ng church na hindi handa, na ang ginamit niyang text ay Isaiah 45 verse 22. Look to me, all ye ends of the earth. Look to me, all you ends of the earth. Paulit-ulit niyang binabanggit yun sapagkat wala na siyang masabi. Hanggang makita niya si Spurgeon, sabi niya, young man, you look to Christ, you look to God. You're a sinner. At ang sabi niya sa kanyang journal, may kakaiba doon sa pangangaral ng taong yun. At doon ako na-convert. In the very first place, hindi niya pilinanong pumunta ron. Sa kadahilanan na ito ay personal na gawa ng Diyos. At yan po yung parable dito po sa verse 44. Hindi niya inaasahan na sa kanyang pagbubungkal ng lupa upang magtrabaho para pakainin ang kanyang pamilya. Dito manggugaling ang pagkain ng aking pamilya. Dito manggagaling ang aking kabuhayan. Ang kanyang nabungkal ay kayamanan. Pero meron ding mga tao kagaya nung pangalawa, na sila'y nagsisikap na hanapin ang katotohanan. Dahil alam nila that they are all sinners. Alam nila sa kaibuturan ng kanilang puso na meron silang kakulangan. May pananagutan sila sa Diyos. The second parable is a man who diligently search to be saved. Kaya hinahanap nila ito sa rehilyon. Hinahanap nila ito sa iba't ibang mga simbahan. Hinahanap nila ito sa iba't ibang mga gawain na makadiyos at merong bahid ng kabanalan. Subalit, nasumpungan nila ang tunay na perlas. And these are the men, just like in the scripture, we have examples. These are the men who were saved, just like the Ethiopian eunuch of Acts 8. Remember, paano narigtas? Paano na-convert yung eunuch? Nanggaling na siya sa Jerusalem. Di ba sumamba na nga siya sa Jerusalem? Ang haba ng travel niya para lang sumamba sa Jerusalem. At nung pabalik na siya, dun siya nakapag-usap kay Philip. At ipinaliwanag sa kanya ang Isaiah 53. Si Cornelius of Acts 10, isang centurion, a devout man, a generous man, nagpatayo pa ng sinagoga. Pero sa kanyang paghahanap, nasumpungan niya ang mensahe ni Pedro patungkol sa ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. These are like the women of Acts 16. Lydia, who is faithfully attending the river banks. Pero nung dumating si Pablo bilang isang guest preacher, doon binuksan ng Diyos ang kanyang puso. The men of Berean of Acts 17,
na sa kanilang pagbubulay-bulay, nasumpungan nila ang kayamanang ito. Sa dalawang parabolang ito, sa mga talatang 44 to 46, take note, ito ay nakatago. The treasure is not obvious to all men. It is special, it is valuable, it is precious, but they are not sought. They are not appreciated by all men. And that is what is happening right now. The world does not understand bakit po tayong mga Kristiyano ay we give so much attention on the Lord's Day. Why we go to church every Lord's Day? Why do we spend time gathering the whole day? Our unbelieving families, hindi nila maintindihan yun. Hindi nila maintindihan yung ating commitment, yung ating devotion to Christ, our serving the brethren. Hindi nila maintindihan yun. They don't know and understand gospel obedience. What matter to us, for them, it's so little. Hindi nila pinapahalagahan yun. Ano sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 7, verse 13 to 34? Turn your Bibles in Matthew 7, 13 to 34. Enter by the narrow gate, and the gate is for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction. And those who enter it are many. Take note, many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. You take note of the word many and few. Yung marami, hindi sila nakakasumpong nung hidden treasure. Yung marami, hindi nakakasumpong ng tunay na kayamanan. Ang tanging nakakasumpong ng tunay na kayamanan ay kakaunti. Pinaliwanag nga po yan sa parable of the sower, di ba? Marami ang tumanggi, maraming puso, 3 klaseng puso ang tumanggi sa salita ng Diyos, tanging yung good soil ang namunga ng 30, 60, and 100. Third and final truth, not only the kingdom of heaven is a priceless value, not only the kingdom is appropriately by personal encounter, but thirdly and lastly, the kingdom of heaven is a source of true and lasting joy. Yan po ang problema ng ating lipunan sa panahon ngayon. That is the basic problem of man. Man is searching for one thing, the source of true joy and lasting happiness. The problem, they are looking it outside the will of God. Hinahanap nila ang kasiyahan. Hinahanap nila ang magbibigay sa kanila ng kagalakan. Labas sa kalooban ng Diyos. Everyone is searching for happiness, pursuing success, love, security. But on the parable, we will find out that their personal encounter with the hidden treasure brought them joy. The basic desire of God on His Scripture is to receive an everlasting joy. Mga kaibigan, what complete your life, what can complete your life is the one who created you. Uulitin ko po. What can complete your life is the one who created you. Ang tunay na magpupuno sa'yo, ang tunay na kukompleto sa'yo, hindi ang mga material na bagay dito. Hindi ang kayamanan, pinagtrabahuhan mo man o ninakaw mo man. Kahit 7 digits pa o 8 digits pa
ang possession mo. Either pinaghirapan mo yan o bunga yan ng panloloko o scandal or whatsoever, it will not give you true and lasting joy. Look at the prominent government officials right now. Yan yung tinatawag na enjoy now, pay later. They've been enjoying for the past 6 to 8 years. 2016, nagsimula. Yung iba, 2022, nagsimula. Here comes 2025, 2026. Your sin will find you out. These people, nabulag sila sa tunay na magbibigay ng kagalakan sa kanila. Remember, what can complete your life is the one who created you. The joy of possessing Christ is our ultimate source of joy and happiness. Look at verse 44. Tinabu niya na ito at sa kanyang kagalakan, in His joy, He sold out all. The gospel is not a burden. It is a delight. True conversion is marked by joy, not by mere duty. Ang isang taong tunay na naintindihan ang mga matters of eternal matters, bibitawan niya ang mga temporal and material matters. When you fully understand the eternal weight of your sinful condition, and when the Holy Spirit draws you to Christ, you will not regret what you are going to leave behind. You rejoice in what you gain. Hindi ko sa ini-endorso, no? O hindi ko sa pinopromote na tumaya kayo sa loto. Pero ito po ang illustration na gusto kong maintindihan natin. Kung isang tao, tumama siya sa jackpot ng loto, magko-complain ba siya kung iiwanan niya yung kanyang trabaho? Have you come to think of it? Hindi siya magko-complain na iwanan niya yung kanyang trabaho. Because of the value of the treasure that he will replace from resigning from his job. Yun po yung concept na gusto ko maintindihan dito. Ganon ang ginawa ng mga taong ito. Dahil sa kanilang pag-iwan sa kanilang kasalanan, sa pag-iwan nila sa kanilang mga puso na kanilang minamahal na mga material na bagay, at bumaling sila kay Kristo, iniwan ang kanilang kasalanan sa paanan at krus ni Kristo, sila'y nakasumpong ng kaligtasan. The kingdom of heaven is portrayed by someone who has precious that surpass all other pursuit, earthly pursuit. Both men, dito po sa talinhagang ito, they gave up everything to obtain what they found. Entering the kingdom requires wholehearted devotion, hindi half-hearted. A true believer desires to pursue holiness, desire Christian fellowship, and they are highly motivated to be in the gathering of God's people. Kaya kung ang iyong aura, linggo na naman, sisimba na naman, it only shows the condition, the spiritual condition of your children. Kung wala silang kusa, kung wala silang kusang palo, it only determines they are still far away from the grace
they are still far away from the kingdom of heaven. I would like to close in this illustration. Several years ago, this is a true story. Several years ago, a successful Wall Street banker named John Ramirez, he is climbing the corporate ladder. He had the wealth, the prestige, and the influence. But deep inside, he felt empty. One day, one of his colleagues invited him in a Bible study. At first, he turned it down. On the second invitation, pinagbigyan niya. He attended out of curiosity. But over time, nagustuhan niya. May mga natututunan siya, natuto siya sa salita ng Diyos, na-encourage siyang magbasa ng salita ng Diyos, personal niyang binasa ang salita ng Diyos, and over time, he discovered the hidden treasure sa Biblia. The preciousness of the gospel of the Lord Jesus Christ. After which, he realizes that all his success is incomparable for the joy of knowing Christ. At naramdaman niya na mas magiging masaya siya sa paglilingkod. At naramdaman niya na siya'y tinawag ng Diyos para sa paglilingkod. Therefore, he made a foolish, quote-unquote, foolish decision in the sight of his colleague. He left his lucrative career. He dedicated his life in serving the ministry. Mga kaibigan, akala ng mga taong nakapaligid sa kanya, mga taong walang pagkakilala sa Diyos, walang ugnayan kay Jesus, they are asking, why give up millions for the sake of ministry? And John Ramirez says, I found something worth more than money. I found Christ, and He is the treasure of my life. As we are in the first month of year 2026, what is your goal this year, kaibigan? To those who are watching in our FB Live, what is your ultimate goal this year 2026? Is it the same? The same goal of your 2025? Make this new year counts for the benefit of your soul. May you find Christ's beauty and the preciousness of the gospel preach and teach in churches. Because earthly treasure fades. Money loses value. Possession wears out. Fame disappears. But the treasure of God's kingdom through understanding the glorious gospel of the Lord Jesus Christ will bring eternal life, will grant forgiveness of your sin, will grant peace and joy that never change. May this year, may you find the precious treasure. Behold, Jesus is your priceless treasure. You come to Him in faith and repentance. Amen. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami sa taong ito na makita ang mas bibigyan namin ng halaga at prioridad sa aming mga buhay. If we failed in year 2025 because we pursue earthly possessions and values, may we prioritize spiritual matters, spiritual values. We failed in last year, and we will fail again this year if we continue to pursue material, temporal things. Because the things that are hidden, kagaya po ng inyong kaharian, na hindi nakikita, hindi napapansin. Subalit, gaya ng sinasabi sa Kabanata 13 ng Mateo, ito ay siguradong lumalago at yumayabong kahit hindi nakikita.
sapagkat ang banal na spirito kapag ito'y nangusap sa puso ng isang tao, hindi mapapansin ng katabi, hindi mapapansin ng kamag-anak. Subalit ito ay makapangyarihan at dahan-dahan niyang babaguhin kapag siya'y kumilos sa isang pusong makasalanan, kumilala, umamin, bagamat mabigat at matigas ang kanyang puso. Makapangyarihan ang Diyos, kaya niyang i-convict, kaya niyang basagin ang kasamaan, kaya niyang basagin ang kayabangan, sapagkat kanyang gaganapin ang nais niyang ibig. Nawa magligtas ka, O Diyos, at patunayan mo sa mga kaluluwang naririto, bata man o matanda, nasa gusali mang ito o nasa kanilang mga tahanang nanonood, na tunay na makapangyarihan ang iyong kaharian, ito'y lumalaganap, ang iyong salita ay nangungusap, ang banal na spirito'y nag-uudyok sa aming mga puso. What can complete us is the one who made us. Nawa, makita namin, O Diyos, ang kahalagahan ng aming buhay ayon sa iyong pagkalikha sa amin. Sa iyong mataas na papurit pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magkaroon lang po tayo ng maiksing oras upang magbigay ng refleksyon o magbulay-bulay sa pangangaral na ating napakinggan. Habang tayo po'y nagbubulay-bulay, nais ko lang po magbigay ng maiksing reflection sa aking narinig sa pangangaral ng ating pastor. Na sa sermon po na ating napakinggan ay makikita natin na ang paghahari ng Diyos ay hindi natin maikukumpara sa anumang yaman na nakikita natin sa mundong ito. Bagkus ito ay nakasentro sa kanyang kadakilaan, kagandaang loob, grasya at katapatan. Ito ay tulad ng isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng anumang bagay. At ang susi nito ay ang maunawaan natin sa tulong ng Diyos ang dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At makasumpong tayo sa pagsisisi at pananampalataya. At lang tayo ay magkaroon ng tunay na kagalakan sa ating mga puso na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang siyang makapagbibigay sa atin. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Nawa ang sermon at salita ng Diyos na ating pong napakinggan ay maging kapakinabangan sa bawat isa. Sino man po sa ating naririto, ngayon sa ating sambahan na wala pang relasyon at pagkakakilala sa ating Diyos at ating Panginoong Hesus. May the Lord, the Holy Spirit speak to us and convict us to repent and have faith to our Lord Jesus Christ. Kasama po sa ating pagsamba ay ang ating pagbibigay ng ating mga kaloob. So, may I call on our ushers po. Ang ating pong malilikom sa gawaing ito ay magiging tulong po sa ating iglesia upang may palawig pa po ang salita ng Diyos. And even po sa aming mga live viewers, nakapost po ang aming account. So kung nais nyo pong magbigay, nariyan po ang aming account through China Bank po. Panalangin po natin ang mga kaloob. Ama naming Diyos na banal, kami po ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga bagay na ito, sa mga nagkaloob, O Diyos, ang bagay na ito ay tunay na magamit po sa ikalalawig ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus.
So, before we end po, let's sing our response hymn or last hymn sa atin pong Trinity Hymnal 550. Jesus Priceless Treasure. Ay naniyayaan ko po ang lahat na tumayo at tayo po yumawit. Jesus priceless treasure, out of purest treasure, truest friend to me. Ah, how long in anguish shall my spirit languish, yearning, Lord, for thee. And I am a spouse, I will suffer no to hide thee, now that I ask beside thee. In thy arms I rest me, foes who would molest me cannot reach me here, though the earth be shaking, every heart be quaking. Jesus calms my fear, lightning flash and thunders crash, yet thou sin and hell sail me, Jesus will not fail me. Satan, I defy thee, that I now decry thee, fear I be deceased, word thou shall not harm me. While I sing of peace, God's great power, Gabriel, heard in all its depths adore him, silent bow before him. And sweet earthly treasure, thou art all my pleasure, Jesus all my joys, hence though empty glory, not to me thy story, told with tempting voice, pain or loss or shame or cross shall not from my Savior move me, since thou deinst to love me. Hence all fear and sadness, for the Lord of gladness, Jesus enters in. Those who love the Father, though the storm may gather, still have peace within. Ye water I here must bear, thou art still my purest pleasure, Jesus priceless treasure. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating pong doxology. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly host.
Kung disappointed man kami, Panginoon, sa nagdaang taon sa 2025 dahil sa mga bagay at goals namin sa buhay na hindi namin na-achieve at naabot, nawa ang mensaheng aming narinig ang mag-reorient at mag-reform ng aming kaisipan na hindi lapat lamang material, temporal na mga kahalagahan dito sa mundo ang aming pinupursu. Yes, we need to excel in our work. We need to excel in our family relationship. We need to excel in our studies. However, there are more priceless, and virtues na dapat naming ipursu para po sa kapakanan ng aming kaluluwa. At ito'y may kinalaman sa usapin ng kasalanan, usapin sa pagpapatawad nito, usapin ng paglago namin sa kabanalan, usapin, Panginoong Diyos, ng pag-iwas namin sa tukso, usapin, O Diyos, na kami ay lumalago ng mayroong pagkatakot sa iyo. And all these things are under in your kingdom. And you are the reigning King. May this new year, 2026, be our pursuit, to pursue our priceless treasure, no other than having a relationship with the King of the kingdom, no other than the Lord Jesus Christ. Mangusap ka nawa, O Diyos, sa aming mga viewers, sa mga taong narito, kabataan, young professionals, mga magulang, bata man o matanda. For we are all created in your image. And we bear your image, and we are able to see and comply on your demand of your lordship. Total commitment, total obedience in you. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang mga taong nakapakinig at naway hamunin sila sa pamamagitan ng banal na spirito na patuloy na mag-uudyok sa kanila, sa kanilang paglisan sa gusaling ito, bago sila matulog mamaya, paggising nila bukas, naway patuloy na ito'y mangusap sa kanila at hamunin sila to have a direction for this year 2026 in their life, to pursue the kingdom of God through your name, Jesus Christ. Dismiss us, Father, in the fullness of your blessing, at salamat din, Panginoong Diyos, sa aming pagsasaluhan to our continuing fellowship with our brethren, with our guests and visitors. In Christ's name we pray. Amen. Tayo po'y makakaupo at ating pong hintayin sandali ang ating